Palagi ka bang nagsasabi na mamaya na hanggang sa hindi na natuloy? Kung sawa ka na sa procrastination at gusto mo nang maging mas productive, nasa tamang channel ka. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 25 epektibong paraan para maiwasan ang procrastination. Simple, practical, at kayang gawin araw-araw. Kung gusto mong tapusin ang mga gawin mo on time at maabot ang goals mo, manood ka hanggang dulo at huwag kalimutang mag-subscribe. 25 paraan para maiwasan ang procrastination. 25 paraan para maiwasan ang procrastination. Una, hatiin ang gawain sa maliliit na steps. Kapag sobrang laki ng task, natural na tatamarin ang utak. Mas madali simulan kapag malinaw at maliit ang bawat hakbang. Isang step lang muna ang isipin, hindi ang buong trabaho. Pangalawa, simulan kahit 5 minuto lang. Hindi mo kailangan ng matinding motivation para magsimula. Minsan sapat na ang 5 minuto lang para gumalaw ka. Kapag nakaumpisa na, mas madali nang ituloy. Tatlo, gumawa ng malinaw na to-do list. Kapag nasa isip lang ang gawin, magulo at nakaka-stress. Kapag nakasulat, mas malinaw kung ano ang unahin at ano ang tapos na. Mas may control ka sa oras mo. 4. Unahin ang pinakamahirap habang fresh pa ang isip. Mas alert at mas malakas ang utak sa umpisa ng araw. Kapag nauna mo na matapos ang mahirap, mas gagaan ang pakiramdam mo sa buong araw. 5. Tanggalin ang distractions. Hindi lang oras ang nawawala sa distractions, pati focus. Kapag nakafocus ka, mas mabilis at mas maayos kang matatapos. Pang-anim, mag-set ng deadline. Kahit wala talagang deadline, gumawa ka ng sarili mo. Nakakatulong ito para hindi ka puro mamaya na at mas seryoso kang kumilos. Pang-pito, gumamit ng timer Pomodoro method. Mas madaling magtrabaho kapag alam mo may break din, hindi mo kailangan mag-focus ng matagal, 25 minuto lang muna. Pang-walo, ayusin ang workspace. Ang magulong paligid ay nakakadagdag sa mental stress. Kapag maayos ang mesa mo, mas handa rin magtrabaho ang utak mo. Pang-siyam, i-visualize ang tapos na resulta. Isipin mo ang ginhawa at saya kapag tapos na ang task. Nakakatulong itong magbigay ng dahilan para simulan kahit tinatamad ka. Pang-sampo, iwasan ang perfect muna mindset. Ang paghihintay ng perpekto ang madalas pumipigil sa pagsisimula. Tandaan, pwedeng ayusin later basta may nasimulan ka na. 11. Bigyan ang sarili ng reward. Kahit simpleng pahinga, pagkain o panunod, may epekto ito sa motivation. Parang sinasabihan mo ang sarili mo na worth it ang effort. Pan-12. Isulat kung bakit mahalaga ang ginagawa mo. Kapag alam mo ang purpose, mas may direction ang kilos mo. Mas madali mong lalabanan ang katamaran. 13. Iwasan ang multitasking. Akala natin mas productive ang sabay-sabay, pero madalas mas bumabagal. Kapag isang gawain lang ang focus, mas maayos ang output. 14. Gumawa ng routine. Kapag may nakasanayan kang oras para magtrabaho, hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. Automatic na ang galaw. 15. Mag-umpisa sa pinakamadali. Kung sobrang bigat ang pakiramdam, okay lang magsimula sa simplo. Ang importante ay may nasimulan kang gawin. Pan-16. Sabihin sa iba ang goal mo. Kapag may nakakaalam ng plano mo, mas may pressure kang tapusin ito. Hindi para ma-stress, kundi para manatiling consistent. 17. Limitahan ang social media. Madaling mawala ang oras sa kakascroll. Kapag nilimitahan mo ito, mas maraming oras ang napupunta sa importante. 18. Matulog ng sapat. Kahit gaano ka ka-motivated, kung puyat ka, mahirap kumilos. Ang pahinga ay bahagi ng productivity. 19. Uminom ng tubig at kumain ng tama. Kapag dehydrated o gutom ka, bumabagal ang utak. Simpleng pag-alaga sa katawan, malaking tulong sa focus. Pan-20. Palitan ang self-talk. Ang sinasabi mo sa sarili mo ay may epekto sa kilos mo. Kapag positive ang mindset, mas nagiging possible ang pagsisimula. 21. Gumamit ng checklist. Bawat check ay maliit na tagumpay. Nakakatulong ito para makita mong may progress ka talaga. 22. Tanggapin na minsan tinatamad ka. Normal lang ang katamaran. Ang mahalaga ay hindi ka hihinto dahil lang sa pakiramdam. 23. I-review ang progress. Kapag nakikita mo ang nagawa mo na, mas ginaganahan kang ipagpatuloy. Reminder ito na may nararating ka. 24. Iwasan ang sobrang pagpaplano. Okay ang plano, pero kung puro plano lang, walang nangyayari. Balansihin ang pag-isip at pagkilos. 25. Simulan ngayon, hindi mamaya. Walang perfect time para magsimula.
Ang pinaka-importanting hakbang ay ang unang galaw, kahit maliit lang. Sana may natutunan ka at may nagustuhan kang paraan na pwede mong simulan agad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, i-share, at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka mahuli sa susunod naming tips. At kung may sarili kang paraan para labanan ang procrastination, i-share mo sa comments. Gusto namin marinig ang idea mo. Hanggang sa susunod na video, stay productive at keep crushing your goals.